Bali sa hapong pong ito ang aking ibabahagi. Mababasa po natin siya in Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi niya po rito, in Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Praise God. So, ang aking ibabahagi ay pinamagatan ko po siyang preparation for the kingdom. Amen. Kumbaga, mula sa araw na to, ilang araw na lang, darating na po yung tinatawag nating bagong taon. Amen. So, ilang araw na lang. Kuha na po ngayon 28. So, 4 days na lang. No? Darating na yung bagong taon. At nais ko po na ihanda po ang bawat isa sa darating na taon. Amen. Ang sabi nga po ng isang man of God, sabi niya, change is inevitable. Sabi niyo nga po, change is inevitable. Hindi daw natin kayang iwasan ang tinatawag na pagbabago o change. Kumbaga, ayaw at sa gusto natin, darating sa buhay ng isang tao na mayroong magbabago. Amen. Mula nga po ngayon hanggang mamaya, meron na pong magbabago sa inyo. Alam niyo po ba yan? Mula sa isang oras po kayong tumanda. Alam niyo ba yan? So, change is inevitable at hindi natin maiiwasan na tinatawag na pagbabago. Pero merong dalawang bagay. Sa pagbabago, merong dalawang bagay na pwedeng o maaaring mangyari. Ang una is maging handa tayo sa pagbabago o pangalawa, matangay tayo sa tinatawag na pagbabago. Amen. Kumbaga karamihan nga po, tulad nga po na sinabi ko, madalas nai-ignore ng maraming tao yung pagbabago. Maraming tao ayaw talaga nilang maranasan yung tinatawag na pagbabago. Minsan nga sinasabi natin sa mga kaibigan natin, nagbago ka na. Amen? Parang iniisip natin o parang gusto natin na huwag siyang magbago. Amen? Kumbaga, nadidisappoint tayo pagka sinasabi natin o nakikita natin na yung isang tao ay nagbago na siya. Amen? Pero, sabi ko nga, change is inevitable. Hindi natin pwedeng pigilan ang pagbabago. Ngayon, kumbaga, karamihan ng tao, ayaw natin ng pagbabago. Minsan gusto nating manatili sa isang sitwasyon o sa ganong sitwasyon. Amen. Lalo na kung tinatawag natin ang sitwasyon ay maayos naman. Kumbaga hanggat maaari, o minsan ipinapanalangin natin na sana manatili na lang maging maayos. Amen. Yung sitwasyon. Siyempre lahat naman tayo gusto nating palaging maayos. Amen? Ang sitwasyon. Or minsan ganito, iniisip natin, yung mga tao sa buhay po natin, iniisip natin o ayaw natin na dumating yung time na lilisan sila sa buhay natin. Amen? Baga, iniisip natin na matagal natin silang makakasama. At hindi natin ninais na mawala sila. Amen? Pero tulad nga po, sabi ko nga, halimbawa, ang ating mga magulang, minsan hindi natin naiisip na bilang isang mga anak, tumatanda yung magulang. Amen? Tumatanda po yung magulang. Maging tayo naman, tumatanda tayo. Kaya lang, minsan, hindi naiisip ng mga anak na tumatanda yung magulang. Kaya minsan, nangyayari, hindi nila masyadong pinapansin ito. Kumbaga, nasasawalang bahala itong bagay na ito. Kumbaga, iniisip natin na nandyan lang naman sila. Pag uwi natin, nandyan lang naman sila sa bahay. Kung paano natin sila iniwan, ganun din natin sila dadatnan. Amen. Thinking na iniisip natin, wala namang mangyayaring pagbabago. It's just a normal day. Iniisip natin kasi wala namang magbabago.
Ngunit, ah, sabi nga ng Bible, it is destined to a man to die once, and after that is judgment. Amen? It destined to a man to die once. Kumbaga nakatakda na daw at nakadestin sa taong mamatay. Kumbaga darating at darating ang oras na lilipas ang mga magulang o lilipas ang tao. Amen? Darating po yun. Darating ng bawat isa sa atin ay mamamatay. At ito yung ayaw natin na mangyari. Iniisip natin na mananatili ang mga tao o mga magulang natin ng matagal. Amen? Na iniisip natin na walang magbabago, hindi sila mamamatay. Naisip nyo na ba na, pumasok na ba sa isip nyo ang sitwasyon na kung papaano kung mawawala magulang ninyo? Pumasok na ba sa isip po ninyo yan? Ang tanong, handa ba kayo? Handa ba kayo roon? Karamihan nga po, minsan ako, patawarin po ninyo, minsan dito ako naiinis. Alam nyo ba yan? Na habang buhay pa yung magulang, minsan dinadaan-daanan lang yung magulang. And then, kapag ka nawala naman na yung magulang, saka iiyak yung anak. Amen? Kumbaga, what is the sense ng iiyak siya, pero nung buhay naman, hindi niya binibigyan ng oras. Amen? Kumbaga, nagkakaroon kasi ng tinatawag na regret kapag ka hindi na paghandaan ang tinatawag na change. Karamihan sa atin, marami tayong regret sa buhay. Dahil maraming mga pagkakataon o opportunity na lumipas at dumaan sa atin na hindi natin napaghandaan. Amen? Kumbaga, karamihan ng tao nagkakaroon ng regret sa buhay dahil hindi sila naging handa sa tinatawag na pagbabago. Amen? Ang lahat ng bagay po ay nagbabago. Tandaan niyo po yan. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Tanging ang Diyos lamang ang hindi nagbabago. Tanging ang Diyos lang ang hindi nagbabago. So, sa darating na taon, let us expect change. Amen? Kumbaga, asahan na natin na mayroong darating na pagbabago sa darating na taon. Na asahan natin na yung dating hindi maayos, baka dumating ang pagbabago na siya ay magiging maayos. Amen? O, dalawa lang naman ang resulta. Yung maayos, maaring umayos pa. Or, maaring masira pa. Dalawa lang magiging resulta. Amen? Sa pagbabago, dalawa lang ang resulta. Magiging mas mabuti o mapapasama. Amen? At ito ay didepende of how we control change. Kung paano natin makokontrol yung pagbabago. Alam niyo po ba yun? Pwede natin kontrolin ang pagbabago. Naniniwala po ba kayo na kaya niyong kontrolin anumang pagbabago na may dumaan sa buhay natin? Sa paanong paraan? Paanong paraan ba natin makokontrol yung tinatawag na pagbabago? Meron 3 bagay na nais kong ibahagi sa bawat isa. At ito yung 3 paraan kung paano natin makokontrol yung tinatawag na pagbabago. Una, tinatawag siyang vision. Sabihin nyo nga po, vision. Pangalawa, planning. Pangatlo, management. Kumbaga, kung titingnan po natin yung mga pointers ko, talagang it is a for preparation for the next year. Preparation for the next year. So, unang na gusto kong ibahagi is vision. Sabihin nyo nga po ulit, vision. Sabi ko nga po kanina, change is inevitable. Let us expect change sa darating na taon. So, dahil inevitable ang change, ibig sabihin, kinakailangan ng tinatawag na, alam niyo po ba yan? Dahil inevitable ang change,
kailangang dumating tayo sa tinatawag na innovation. Alam niyo po ba ibig sabihin ng innovation? Innovation, ibig sabihin, restructure, revolution, or transformation. Ibig sabihin, kailangan ng bago. Sa pagdating ng pagbabago, kailangan ng bago. Bagong pamamaraan, bagong pamumuhay, at bagong pag-iisip. Ang sabi nga po ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Alam niyo po ba, bagamat ang Diyos ay hindi nagbabago, naniniwala po ba kayo na hindi nagbabago ang Diyos? Amen. Bagamat ang Diyos ay hindi nagbabago, pero marami siyang pamamaraan. Amen. Maraming pamamaraan ng Diyos because God is a creator. God is a creator. Lagi siyang merong bagong ginagawa. Lagi siyang merong bagong ginagawa. Amen. Baga maraming bagay sa buhay ng tao at sa Bible na minsan hindi natin naiintindihan kung anong ginagawa ng Diyos, kung bakit niya ginagawa yon. Amen. Minsan nga habang nagbabasa ako, kayo po ba, naisip niyo ba yun minsan na pag nagbabasa kayo ng Bible? Minsan na nagtatanong ba kayo, bakit nga ba ginawa ng Diyos yan? Ako nga nung minsan, habang nagbabasa ako, iniisip ko, pinili ni Lord yung Israel, pero bakit hinayaan niya na maging slave ang Israel sa Egypt ng 430 years? Ang tagal nun, 430 years. Bakit nga ba? Bakit hinayaan ni Lord yun? Bakit niya ginawa yun? No? O bakit ba hinayaan, bakit ginawa ng Pharaoh na i-harden pa yung puso ng Pharaoh? Bakit nga ba? Ba't kailangan pa i-harden? Amen. Then, bakit nga ba hinayaan pa na magkaroon ng anak si Abraham kay Hagar at magkaroon ng Ishmaelites? Pwede namang Israelites na lang. Amen. O bakit gano'n na gano'n yung pamamaraan ng Diyos na kailangan lokohin muna ni Jacob si Esau at si Isaac para lamang makuha niya yung blessing? Kung titingnan natin, parang hindi yata tama yung pamamaraan na yon. Pero doon nakuha ni Jacob ang blessing sa ganong pamamaraan. Kaya nga siya tinawag na Jacob. Kasi isa siyang mapag-isa. Wais siya, wais ang tawag sa kanya. Bakit nga ba ganun pa yung pamamaraan? At yung isa pang bagay, bakit yung mga kung titingnan natin, yung mga anak ni Lot, bakit hinayaan ni Lord na si Lot yung maging tatay na magiging anak ng mga anak niya? Amen? Nakuha niyo po ba yan? Kasi nabura yung lahi ni Lot at yung anak niya puro babae. So, para merong magtuloy na kanilang lahi, naisip ng dalawang anak ni Lot na sipingan ng kanilang tatay na si Lot para mag-continue yung lahi nila. Kung sa panahon ngayon, iisipin po ninyo, tama po ba yun? Medyo magkakaroon tayo ng criticism siguro sa isip. Bakit nga ba ganun ang pamamaraan? But the Lord allows it at nakita niya na righteous yun. Amen. At si David, bakit, kung titingnan natin, bakit hinayaan pa o inalaw pa ni Lord na maligo si Bathsheba doon sa labas kung saan madudungaw siya ni David at saktong-sakto naman na day off ni David? Bakit hinayaan pa mangyari? Okay naman na yung record ni David eh. Okay na siya. Amen. Great king. Ang dami niya nang nasakop ng mga kaharian. Nagagawa niya naman yung will ni Lord. Okay na siya. Pero alam niyo po, hindi siya doon naging a man after God's own heart. Kundi naging siya a man after God's own heart nung siya ay magkamali. Alam niyo ba yon? Nung siya ay magkamali.
Hindi nung maayos ang lahat. Kasi nung nagkamali siya, bumalik pa rin siya. Amen? Hindi siya nanatili sa kasalanan niya. Bumalik siya sa Panginoon. So, kung titingnan natin, bakit ganito yung pamamaraan ng Panginoon? Minsan nga, binabasa ko ito parang, minsan naisip ko rin, mukhang mas malakas pa yata si Joseph kaysa kay David. Alam niyo ba, mas malakas pa si Joseph kaysa kay David. Kasi si Joseph, hindi siya nadaig ng tukso. Si David, nadaig ng tukso. Meron na nga siyang 5 asawa o 3 asawa. Natukso pa rin siya. Si Joseph, wala siyang asawa. Pero hindi siya nagpatukso. Amen? So, minsan may mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit ginagawa ng Diyos ito. Hindi natin maintindihan ang mga pamamaraan ng Diyos sa maraming bagay. Amen? Akala natin, minsan nababasa na natin yung isip ng Diyos. Akala natin, ganito mag-isip ang Diyos. Amen? Akala natin, ganito siya mag-isip. Pero minsan, makikita mo, may iba pa palang pamamaraan. May bago na namang pamamaraan ng Diyos. Because God is a creator. Pero hindi ginagawa ng Diyos ito para i-test tayo o para pahirapan tayo na hindi natin maarok yung will niya. Amen? Hindi po ganon. Kumbaga, nangyayari lamang ito kapag ang isang tao hindi naging handa sa tinatawag na pagbabago. Alam niyo po ba, nangyayari lamang ito kaya nahihirapan ng tao at naiisip niya na tinetest siya ng Diyos kasi hindi siya naging handa sa tinatawag na pagbabago. Sabi ko nga, tulad ni David, nung naging siyang kontento doon sa meron siyang relasyon sa Panginoon kasi akala niya kilala niya na si God. Amen? Kasi meron na silang relationship ni God. At nagagabayan naman ni God si David. At nagiging matagumpay si David. So akala niya okay na. Nakontento na siya doon. May kapangyarihan na siya. Kasama niya si Lord. Kilala niya si Lord. At nakontento na siya doon. Pero sa hindi inasang pangyayari, na-tempt siya. Na-tempt siya. Amen? Pero kilala niya na si Lord, no? Pero na-tempt siya. Baga, ang mas mahirap nga doon, hindi siya natalo sa anyo ng isang malakas na hari, kundi natalo siya sa isang anyo lamang ng babae. Amen? Sa dami-dami ng hari na kanyang natalo, hindi siya doon natalo. Kundi natalo siya sa isang anyo lamang na isang babae na wala man lang anumang kawal. Amen? Akala niya kasi lagi yung enemy, laging merong nakasuot ng mga baluti, may mga sandata, may mga sundalo, may mga armas. Akala niya, doon lagi yung enemy. Hindi niya alam, nakaanyo yung enemy ng isang magandang babae. Amen? So, iniisip natin, pero iniisip natin na, kumbaga, ang pangit ng sitwasyon na yon, no? Ang pangit ng sitwasyon. Pero alam niyo po ba, ang naging bunga ng adultery o pangangalo niya ni David ay si Solomon. Ang pangit ng sitwasyon, pero itinakda talaga ng Panginoon yon para maging bunga si Solomon. At siya yung itinakda para magtayo ng tahanan ng Diyos. Minsan hindi mo maintindihan, amen? Hindi mo maintindihan ang pamamaraan ng Diyos. Ang ganda, papangit, gaganda, papangit, mas gaganda. Amen? Hindi mo maintindihan minsan. Kaya parang walang pwedeng mag-claim sa atin na kilala na natin kagad ang Diyos. Amen? Salamat po. Kumbaga walang pwedeng mag-claim sa atin na kilala natin kagad ang Diyos. Kaya huwag na tayong magbasa, huwag na tayong mag-pray kasi kilala naman na natin ang Diyos. Pero hindi, walang pwedeng mag-claim. Kasi God, kumikilos o gumagawa lagi ang Diyos ng bago.
at hindi mo mape-predict kung papaano kumilos ang Diyos. Kumbaga, hindi natin talaga may kukulong ang Diyos sa isang pamamaraan lamang. Amen? Kumbaga, hindi natin mape-predict o hindi natin mape-perceive kaagad ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa. That's why, ang bawat isa sa atin ay kailangan nating maging handa. Sabi nyo nga po, maging handa. Maging handa sa anumang pagbabago at aasahan natin na meron talagang ginagawang bago ang Diyos. Asahan natin. Huwag nating isipin na walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin kahit na napakapangit ng sitwasyon. Kumbaga, mangyayari lamang yon once when we renew our mind. Kumbaga, ma-perceive natin ang pagkilos ng Panginoon, ang panibagong ginagawa ng Panginoon once we renew our mind. Because renewing of our mind results transformation. Sabi nyo nga po, transformation. Kumbaga, wag natin asahan na kung anong mga nangyari at naranasan natin ngayong taon o itong nakalipas sa taon ay mangyayari siya ulit sa darating na taon. Huwag nating asahan. Amen. Asahan natin na mayroong bago. At kung ano man yung mga naranasan natin ngayong taon na ayaw na nating maranasan, huwag nating asahan na yung ginawa nating pamamaraan na ginamit natin noong nakaraan ay magiging epektibo pa rin sa darating na panahon. Amen? Lalo na kung hindi naman talaga ito naging epektibo. So wag nating asahan na yung ginawa nating pagtugon sa problema nitong mga nakaraang problema ay magagamit natin ulit sa same problem. Amen? Wag natin isipin na ganon. Kumbaga, kailangan natin magkaroon ng tinatawag ng changing or renewing of mind. At mangyayari lang namang ito kapag tayo ay nagkaroon o nagsimula na tinatawag na vision. Sabi nyo nga po ulit, vision. At ang vision na ito ay hinihingi po sa Panginoon. Amen. Ayon sa kanyang kalooban. Dahil kung mananatili pa rin tayo in our same mindset na iniisip natin na okay na tayo dito. Kayo po ba okay na po kayo sa kung anong kinalalagyan po ninyo? Okay na po ba kayo dyan? Tingin po ninyo, okay na po ba kayo sa sitwasyon ninyo? Kontento na po ba kayo? Sino pong kontento na? Kasi kung kontento na tayo, pwede na tayong kunin ni Lord. Amen. Mamaya, pakukuha ko na po kay Lord. Biro lang. Kasi kung kontento na tayo, ibig sabihin, tapos na yung binigay ni Lord sa atin. Amen? I have finished the race, dapat na. No, I fight the good fight na dapat. Kumbaga, kontento ka na, tapos na eh. Pero kung nandyan ka pa rin, ibig sabihin, hindi pa tapos. Amen? Meron pang nais ang Panginoon na pwedeng mangyari pa sa atin. So, hindi natin pwedeng sabihin na okay na ako dito. Hindi pwedeng ganon. Katulad ni Elisha, baka kunin na rin kayo ni Lord. Pag sinabi niyong okay na ako. Suko na ako. Kunin mo na ako, Lord. Amen. Kumbaga, wag natin isipin na okay na tayo dito. Then, kumbaga, asahan natin na meron talagang darating na change or pagbabago na mangyayari na kumbaga, na darating na siguro medyo mas mahirap at medyo mas masakit nga lang. Alam niyo ba yun? Every journey ng buhay ng isang tao, mula siya sa pagiging isang bata hanggang sa kanyang pagtanda, dumaranas siya ng pahirap na circumstances para siya mag-mature. Amen?
Hindi po pwedeng parehas lang. Kung ano yung circumstances mo nung bata ka, ay pareha lang nung ikaw ay binata na. Kumbaga, hindi ganon. Kasi kung ganon lang din ang ibibigay ng Panginoon, baka hanggang ngayon, bata pa rin tayo. At kung anong pagtugon mo nung bata ka, in that same circumstances, at yun pa rin ang ginawa mong pagtugon, mananatili ka pa rin bata. Amen. Kaya merong kinakailangan talagang pagbabago. So, kung hindi tayo magiging handa sa tinatawag na change, ang pagbabago mismo magtatangay sa atin sa sitwasyon. Siya ang magbabago sa atin. Alam niyo po ba yan? Kapag hindi tayo naging handa sa pagbabago ang magbabago sa atin. At ang magiging resulta nun, hindi nyo magiging gusto ang resulta once na ang pagbabago ang magtatangay sa atin. Amen? Papaano kung ang sitwasyon ay mahirap? Kung ang naging sitwasyon o naging pagbabago ay mahirap, ano magiging resulta nito kapag ka natangay tayo nito? Mahihirapan tayo. Kasi natangay ka. Pero kung naging handa ka sa pagbabago, kahit mahirap ito, kahit na mas mahirap ito, hindi ka matatangay nito. So, if we have vision that comes from God, pag sinabi pong vision, papaalala ko po ulit sa bawat isa. Pag sinabing vision, ito po ay nanggagaling sa kalooban ng Diyos na kalooban niya para sa atin. Amen. Kalooban niya para sa atin na kailangan nating gawin para sa iba. Nakuha niyo po ba? Ang vision ay kalooban ng Diyos, galing sa Diyos, na kailangan nating gawin para sa iba. Nakuha niyo po ba? And that is vision. Kapag ang vision o iniisip natin na vision na nagkaroon tayo ng vision at ang nakinabang ay tayo at hindi natin ginawa para sa iba, ang tawag po doon is ambition. Kung ang magke-credit ng vision ay tayo, and that is ambition. Tandaan niyo po, ang vision na galing sa Diyos, ang magke-credit ay ang ibang tao. Silang makikinabang, hindi tayo. Amen? Ngayon, ang taong walang vision or tinatawag na goal, madali at mabilis lamang siyang matatangay sa tinatawag na pagbabago ng sitwasyon. Ang taong walang vision or tinatawag na goal, madali at mabilis lamang siyang matangay ng pagbabago ng sitwasyon. At karamihan, nakalulungkot nga po rito, karamihan ng Kristiyano, maraming nawawala dahil dito. Kumbaga, maraming Kristiyano, hindi sila naging handa sa tinatawag na pagbabago. Sabi ko nga nung mga nakaraan, sabi ko nga po nung mga nakaraan, ang vision na meron ako, ako medyo ko dito sa Panginoon eh. Kumbaga, ang vision na meron ako sa Panginoon, kumbaga, tulungan talaga ang Panginoon na makaabot ng kaluluwa. Yun ang vision na meron ako. At hindi lamang siya national, amen? International. Because Sons for Christ is international. Kumbaga, dinala ako ng Lord sa ministry ito, not by accident. At lahat tayo, not by accident. Alam niyo po ba yun? Not by accident. At inilagay niya yung pangalan na international, not by accident. Alam niyo po ba yun? Hindi rin aksidente yun. Lahat tayo, we have a part sa ministry ito, and God
put a vision sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng part sa vision ng ministry. At hindi tayo lalayo doon. Alam niyo po ba yon? Hindi tayo lalayo doon. Kung saan ka nilagay ni Lord, hindi ka nalalayo doon. Minsan tayo, nagiging, dahil sabi ko nga, nagkakaroon tayo ng self-ambition, kaya minsan hindi natin makita yung mga bagay na ito. Ang nakala natin, inilagay tayo ni Lord dito para iangat tayo. Hindi. Kumbaga, hindi po ganon. Inilagay tayo ni Lord para makatulong na umangat ito. Amen? Because we have the same vision in this sa isang ministry. So, sa ngayon nga po, dahil sa tulong ng Panginoon, nakakaabot na tayo sa ibang lugar, sa ibang city. No? Meron na tayong Tarlac, meron na tayong Apalit, nakakaabot na tayo sa iba't ibang lugar. Amen. At si Lord, nagbubukas siya ng pintuan. Kung talagang titingnan natin ang ating mga mata, nagbubukas ng pintuan ng Panginoon, hindi lamang sa Pampanga. Nagbubukas ang Panginoon ng pintuan. Sabi ko nga, na hindi naman po kami, hindi naman ako yung gustong wala naman sa isip ko talaga na magtayo o magkaroon ng gawain sa Tarlac. Hindi pala. Kumbaga, wala pa yung Tarlac, matagal ng panahon. Naalala ko. Nagkaroon pala ako ng desire. Naalala ko. Kumbaga, nagkaroon pala ako ng desire noon. Minsan kasi, wala pa yung Tarlac noon. No? At wala pa akong gawain noon. Ordinary lang akong Kristiyano. Nagmumotor ako. Papunta ako ng Tarlac. Nagmumotor ako. At may mga nadaanan akong mga lugar. Sabi ko sa Panginoon, ganda siguro, Lord, kung magtatayo tayo ng church dito. Kasi maraming taong nangangailangan sa'yo dito. Then, lumipas sa maraming taon. Ngayon, naalala ko na siya. Kaya pala nagkaroon ng Tarlac. Amen. Kumbaga si Lord magbubukas ng pintuan. At si Lord din yung maglalagay sa puso ng mga tao. Sabi ng mga tao, magtayo na po tayo ng church dito, sabi niya. Sabi ng mga tao, hindi naman po namin nais yun. Kumbaga wala pa naman sa isip namin yun kasi bago pa lang. Yung mga tao mismo, sila mismo. So, ang Panginoon, kung sasabay tayo sa bagong ginagawa ng Panginoon, amen, kung sasabay tayo sa mga bagong ginagawa ng Panginoon, kumbaga aalisin natin i-renew natin yung mindset natin na dito lang tayo, hanggang dito lang talaga tayo. But, kung i-renew natin ang mindset natin na sasabay tayo sa bagong paraan ng Diyos, siya mismo magbubukas ng panibagong pintuan. Amen. Amen. Siya magbubukas nun. Kailangan lang natin ng renewing of mind and we have a vision. Meron kang one goal. At si Lord, unti-unti, siya mismo magbubukas ng pintuan. Unti-unti. Amen. Little by little, si Lord maglalagay ng mga opportunity sa atin na makaabot ng malawakan. Si Lord din yun. Kailangan lang natin ng renewing of mind and vision. Kailangan natin ng vision para ma-renew yung mind. Ngayon, kung wala tayong vision or goals, kapag merong dumaan na sitwasyon sa atin na parang hindi akma at parang hindi maganda, talagang madali tayong bibigay. Madali po talaga tayong bibigay kapag wala tayong vision. Pag wala tayong tinitingnan. Amen. Pag wala po kayong tinitingnan, madali talaga kayong matatangay. Pero kahit na anong tangay ng pagbabago, pero meron kang vision, mananatili ka. And that's how you control the change. Doon mo makokontrol yung pagbabago. Amen?
na minsan hindi man lang natin naiisip. Na si Lord mismo, katulad nga na sinabi ko kanina, na minsan hindi natin maintindihan kung anong ginagawa ng Panginoon. Minsan pinadadaan tayo ng Lord, sabi ko nga, sa maayos, sa hindi maayos, sa maayos, sa mas lalong hindi maayos, at sa maayos. Kumbaga, hindi mo maintindihan. But if you have a vision, makikita mo, talagang pinadadaan ka lang ni Lord dito. Amen. To prepare us sa isang, kumbaga, to prepare us dun sa talagang pinaka-vision. For God wants us more. Kumbaga, ang gusto talaga ng Panginoon sa atin, ng Panginoon, ay maging fruitful. Sabi nyo nga po, fruitful. Alam nyo po, isang bagay ito na nakita ko rin. Si Lord, gagawin niya ang lahat para maging fruitful tayo. Kahit na dumaan ka sa pinakamahirap, kahit padaanin ka niya sa pinakamahirap, maging fruitful ka lang. Ayaw ni Lord ng stagnant. Ayaw ni Lord ng stagnant. Kaya nga, the moment na nakararanas tayo ng hindi magandang bagay, ibig sabihin, gusto tayo maging fruitful ni Lord. Kaya lang, minsan hindi nga natin ito nagkikita because of lack of vision. Hindi natin nakikita. Kasi wala tayong tinitingnan. Amen? Pero kung meron tayong titingnan, anumang dumaan, magiging sensitive ka. Gusto ka lang maging fruitful ni Lord. Amen? So visions are important to control change. Once you have vision, mas makikita natin ang mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin. Amen? At dito pumapasok ang pangalawang bagay na gusto ko yung bahagi, ang tinatawag na planning. Sabihin nyo nga po, planning. In planning, dito natin malalaman kung ano ang dapat i-pursue at ang dapat i-restrict. Amen? In planning, dito natin malalaman kung ano ang dapat i-pursue at kung ano ang dapat i-restrict. Kung ano ang dapat palaguin at kung ano ang dapat tanggalin. Kung ano ang dapat i-acquire o ano ang dapat i-cancel. Amen? Kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin at kung ano ang dapat iisang tabi muna. At kung ano ang dapat unahin at kung ano ang dapat ihuli. Kung ano ang dapat ayusin at kung ano ang dapat i-priority. Papasok lahat ito sa tinatawag na planning. Sabihin nyo nga po ulit, planning. Kailangan, in planning, kailangan nating i-consider ang tinatawag na priority. Sabihin nyo po, priority. Kasi kapag gumawa tayo ng planning at wala siyang priority, ang mangyayari, susuntok tayo sa buwan. Susuntok kayo sa buwan. Susuntok kayo sa hangin. Gawa kayo ng gawa, plano ka ng plano, pero wala kang patutunguhan kapag walang tinatawag na priority. Amen. Sabihin natin na meron tayong vision, but in that vision, kailangan umakma siya sa priority ng Diyos. Ngayon, ano ang priority ng Diyos? In Matthew 6:33, ang sabi niya rito, "Seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So, baliwala ang vision at baliwala ang planning kung hindi ito aakma sa tinatawag na priority ng Diyos. Sabi ko nga, susuntok lang tayo sa hangin. Walang mangyari kahit anong planning. Tatanda tayong ugod-ugod kung hindi natin bibigyan na ipaprioritize ang nais talaga ng Diyos. Amen? Paglilipasan tayo ng panahon. Pag hindi tayo nagbigay ng priority, hindi natin matutumbok ang nais ng Panginoon na vision and goal kung wala tayong tinatawag na priority through planning. Amen? Halimbawa,
Kung ang vision natin is to make this, kumbaga gusto natin na talagang makaabot ng malawakan ang ministry, at ang tanong ba, ayon ba yon sa priority ni Lord? Ayon po ba yun sa priority ni Lord? Siyempre, aayon yun sa priority ni Lord. Kasi ang gusto niya, kumbaga, ang gusto ng Panginoon, ang purpose ng kingdom ng Panginoon is to dominate every hearts of men towards to God. Alam niyo po ba, ito ang priority, main goal ng kingdom ng Diyos. Not to control people, no? Hindi to control ng maraming tao at maniwala sila sa Diyos, kundi ma-dominate, ma-conquer yung puso ng mga tao ng pag-ibig ng Diyos at dalhin sila sa Diyos. Ito ang goal, ang vision, ang priority ng Diyos. Na hindi lamang sa iisang lugar. Pag sinabing dominate, hindi lamang po yan nananatili sa isang lugar, kundi dominate sa ibang lugar, sa ibang tao. Amen? Pero para mangyari yon, sabi ko nga, meron tinatawag na planning. So dapat magkaroon tayo na parang listing or checklist of priorities na mga dapat unahin, at doon tayo makabubuo ng tinatawag na plan. Doon lamang tayo makagagawa ng planning. Kumbaga, yung vision or goals, hindi po ito nakukuha instant. Hindi nakukuha ng instant. Kumbaga, hindi siya nakukuha sa madaling paraan. Ito po kasi yung minsan na napagkakamalian natin. Ginagawa natin genie si Lord. Amen. Kumbaga, gusto natin ng instant, malaking building kagad. Amen. Kumbaga, instant, international kagad. Kumbaga, instant, kumbaga may sarili na tayong bahay. Yung vision mo, gusto magkaroon ng sariling bahay. Akala natin instant darating yon. Amen. Or instant na iniisip natin na aayos bigla yung buhay natin. Amen? Or instantly, sa trabaho natin, kala natin, instantly, pwede na tayo ma-promote. Or instantly, iniisip natin na yung problema, solve kagad siya. Kumbaga, minsan ginagawa nating genie si Lord. Kumbaga, hindi po ganon. Making a plan ay parang pagtugon natin sa nais nating mangyari na inilalagay sa atin ng Diyos. Pagtugon. Amen? Making a planning, kumbaga sa paggawa ng plano, the moment na gumawa ka ng plano, ibig sabihin, tumutugon ka na sa gustong mangyari sa iyo ng Panginoon. Amen? Kapag ka nagkaroon ka na ng planning. Alam niyo po ba, the greatest manifestation of faith is planning. The greatest manifestation of faith is planning. Kasi hindi po kayo magpaplano kung wala kayong faith. Amen? Pero, kung magpaplano ka, kung gagawa tayo ng plano, alam natin na darating yon. Kaya tayo nagpaplano. Amen? Kahit wala pa siya, alam natin na darating yon. Ito yung mga dapat kong gawin, ito yung mga hindi ko dapat gawin, ito yung mga alisin at dapat kong ilagay. Kumbaga, ginagawa mo na yon. Kasi alam mo, darating na ito. Kahit wala pa siya. And that is faith. Ang sabi ng faith is the assurance of things that we hope for, of the things na wala pa. Amen? Kumbaga, nire-ready mo na yung sarili mo sa mga bagay na wala pa. Ibig sabihin, you have faith. Alam mo na darating siya. Kaya ka nagpaplano. Kumbaga, hindi man natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon, but the moment we plan, naniniwala tayo na dadalhin tayo ng Panginoon into our answered prayer. Amen? Amen? Naniniwala po ba kayo na dadalhin kayo ng Panginoon into answered prayer? Mukhang konti lang po yung may panalangin sa inyo. Meron po ba kayong prayer? Mamaya, ask God for a vision.
na sa ganun magkaroon po kayo ng prayer at magkaroon kayo ng planning. Amen. Kumbaga, the moment we plan, naniniwala ka na dadalhin ka na ng Panginoon kasi nire-ready mo na yung sarili mo into that answered prayer. Amen. So, sa planning, kailangan din natin i-consider ang tinatawag na isa pang principles na inilagay ng Diyos. At ito yung tinatawag na management. Sabihin nyo nga po, management. The highest work of a mankind is management. Alam niyo po ba yan? Misa kasi iniisip natin, at ako nagulat din ako nung nalaman ko ito. Kasi ang alam ko, no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before the throne. Ang iniisip ko, ako din, alam ko, kumbaga dati, ang alam ko, the greatest calling is to pray and kneel down sa Panginoon. Pero, sabi ng Panginoon kay Adam in the original creation, let us make mankind in own our image and in own our likeness and let them, ano sabi ng Panginoon? Ano sabi po ng Panginoon? Let them rule. Rule means management. So, the first things first na nais na mangyari ng Panginoon na ginagawa ng tao is to manage. Kumbaga siya yung mag-rule over the creatures in seas, over every creation in land, at maging sa mga ibon. Amen? Maging yung mga puno, mga halaman. Ito ang unang nais at kumbaga ito yung inaasahan ng Panginoon na gagawin unang-una ng tao. To manage all the creations. Amen? To manage all the creations. Ang sabi nga ng Luke chapter 16 verse 10 to 12, whoever can be trusted with very little can be also trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? So kung gusto natin makamit ang vision natin, kailangan makita muna natin ang mga una at mahalaga na kailangan natin ayusin mula sa pinakamaliit na inihaharap sa atin ng Panginoon. Mula sa pinakamaliit na inihaharap sa atin ng Panginoon. If we have a vision, kumbaga kung gusto natin magkaroon ng sabi niya nga rito, and if you have not been trustworthy of someone else's property, who will give you property of your own? Kung gusto natin magkaroon ng sarili nating property, so kung anong meron ka ngayon na nirerentahan mo, kailangan mo siyang ayusin. Amen? Sabi niya rito, paano ka bibigyan ng sarili mong property kung hindi mo naman kayang pag-ingatan ang property ng iba na pinagkatiwala sa iyo. Amen? So kung gusto natin magkaroon na, kumbaga, kung gusto natin magkaroon ng tinatawag na malawak na influence upang makaabot tayo ng maraming tao, anong kailangan nating gawin? Kailangan nating ayusin ang relasyon natin sa mga tao na mismong kaharap natin. Tingin niyo po ba magkakaroon kayo ng influence sa maraming tao kung yung kaharap mo lang ay hindi kayo maayos? Amen? Hindi. Pero kung kayo mismo ng mga kasama mo sa bahay, mga kasama mo, mga kaibigan mo, kaeskwela mo, maayos ang relasyon ninyo, why not the Lord bigyan ka ng mas malaking influence ng mga tao? Mas maraming tao na pwede kang maabot. Amen? Mas maraming tao ang pwedeng magtiwala sa'yo.
Ngayon, kung hindi mo kayang i-manage yun, kung isang tao lang hindi ka kayang pagkatiwalaan, paano pa magtitiwala maraming tao sa'yo? And then, kung gusto natin ma-share, makapagturo ng salita ng Panginoon, at malaman na maraming tao ang salita patungkol sa Panginoon, so kailangan natin mag-aral. Amen? Kumbaga, binibigyan tayo ni Lord ng time, and much time to study His Word. Minsan gusto natin magturo, pero ang mga libreng oras natin, mas inilalaan natin sa pag-i-scroll. Amen? Kaysa sa pag-seek sa Panginoon through His Word. And then, the moment na dumating ang opportunity na makapag-share, wala tayong maisabi patungkol sa Panginoon kasi hindi tayo nagbasa. Amen? Sabi ng Panginoon, in season and out of season, we must be ready. So, kung gusto natin magpakatotoo o kung gusto nating ipatotoo ang Panginoong Yesus sa iba, supposed to be, kailangan maging totoo muna siya sa atin. Hindi mo pwedeng ibahagi sa ibang tao ang hindi mo naranasan. Amen? Paano magiging buhay that God is si God the provider kung ikaw mismo ayaw mong ipagkatiwala yung kayamanan mo sa Panginoon? Amen? Kumbaga, who will be entrusted will be in little, will be entrusted in much. At sabi ko nga kanina, management is the greatest work of mankind. Kumbaga, patawarin ninyo po ako sa aking sasabihin. Kumbaga, wag natin mapagkamalayan, but it must be a balance. Kumbaga, tatanungin ko po kayo, may mangyayari po ba sa sitwasyon ng isang tao na halimbawa, yung isang tao nahihirapan siya and then nag-pray siya, humingi siya ng blessing sa Panginoon, binigyan naman siya ng Panginoon, but after that, ginamit naman niya ito sa walang kabuluhan. Amen? Kumbaga, anong mangyayari? Mawawalan siya ulit. Kahit pray siya ng pray, kung hindi niya aayusin, mawawala ulit. Amen? Kung pray ka ng pray, nabigyan ka ng Panginoon, pero hindi mo naman siya gagamitin to manage, mawawala ito ulit. Amen? Kahit anong build natin, pray tayo na tulungan tayo ng Panginoon na makaabot ng mga kaluluwa, but kung hindi naman natin sila iingatan, amen, mawawala at mawawala ulit. Amen? Amen. And that is a truth. Whatever we mismanage, mawawala ito. Kumbaga, hindi ibibigay ng Panginoon yung prayer natin, kundi ibibigay ng Panginoon kung anong kaya mong i-manage. Kumbaga, iisipin natin, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat na daw ng bagay dito sa mundo ay sa Panginoon. And then, tatanungin ko po kayo, ano bang bagay ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa inyo? Ibig sabihin, all our prayers, kaya namang ibigay ng Panginoon ang lahat ng panalangin natin. Amen? Kayang ibigay ng Diyos yan. Sabi ng Bible, nothing is impossible with God. Walang imposible kay Lord. Dapat supposed to be, kaya niyang ibigay sa atin ang prayer natin. Amen?
God is not a limited God. Dapat kaya niyang ibigay yon. At naniniwala ako na kaya naman niyang ibigay. Ang tanong, bakit hindi ito natin nararanasan? At bakit hindi ibinibigay? So kayo po ang sumagot. Handa po ba kayo kapag ka binigay ni Lord ito? Hindi ba siya masasayang kapag ka binigay ba ni Lord ito? Amen? So, maraming kayang ibigay ang Panginoon. Sabi ko nga, God, ang Panginoon, laging meron siyang bago na gustong ibigay sa atin. Bagong gustong iparanas. Kaya lang, hindi natin maranasan, hindi natin makamtan kasi hindi tayo handa. Amen. We are not prepared kasi baka masayang. So God, kailangan muna natin talagang dumaan into process na sa ganon, mahanda tayo. Amen. So, this is a principle. Kapag alam ng Panginoon na hindi natin siya mamamanage ng tama, hindi niya pa ito ibibigay. Pero susubukan ka niya sa maliit. Amen. Alam niyo po ba, everyday na tinitest tayo ni Lord sa maliliit na bagay. Everyday, tinitest tayo ng Panginoon sa maliliit na bagay. Pero ang sabi ng principles, ang sino mang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit ay hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. Ngunit ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Kumbaga kahit na hindi talaga tayo mag-pray, alam niyo ba yon? Kahit hindi po kayo mag-pray, yung pinagpipray niyo po ngayon, pero kaya niyo yung i-manage itong maliit na to, na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, hindi ba't kaya niyang ibigay ang mas malaki pa? Kahit hindi ka mag-pray ng mas malaki, kahit hindi tayo mag-pray ng mas malaki, basta makita ng Panginoon that we are a good manager. Na sabi niya doon sa may talents, yung 5 na nakakuha ng 5, bigyan mo pa siya, yung nasa 1, ibigay mo pa sa kanya. Amen. They will receive more. Tatanggap pa sila ng higit pa. Baga isang bagay po na naisip ko nga, hindi tayo binigyan ng Diyos ng buhay para subuan. Alam niyo po ba yan? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng buhay para lamang subuan. Kumbaga madalas kasi gusto natin na ang Diyos lagi tayong sinusubuan. Sa papaanong paraan? Minsan ganito yung prayer natin. Lord, lutasin mo yung problema ko. Si Lord yung pinalulutas natin ng problema. At wala tayong ginagawa. Gusto natin na isusubo ni Lord yung sagot sa problema na wala tayong ginagawa. And Lord, sabi natin, Lord, Ikaw na mag-provide ng need ko. Kahit na wala tayong ginagawang pagsisikap. Amen? Gusto natin, isusubo na lang, instantly, bababa kagad yung gusto natin. Ma-provide kagad yung gusto natin. Instantly. Nang walang anumang pagsisikap. Gusto natin, kumbaga, isusubo na lang ni Lord sa atin lagi. Amen? Umisa, pagpipray natin, Lord, ayusin mo yung family ko. Pero hindi naman tayo nagpapatotoo sa family natin. Amen? O sa ating trabaho, Lord, i-promote mo ako sa work ko. Pero hindi naman siya faithful na pumasok ng maaga sa work. Amen? Minsan gusto natin na si Lord isusubo lagi sa atin yung mga opportunity. Isusubo lagi sa atin yung blessing. Kumbaga, ginawa nating, sabi ko nga, ginawa nating bahala na si Lord. Kumbaga,
Kumbaga, ito yung nakalulungkot na ganito ginagawa natin sa Panginoon. Na magkukulong tayo sa kwarto, pray tayo ng pray, at hihintayin lang natin yung sagot ng Panginoon. Kahit nga yung persistent women, pumupunta pa rin siya doon sa judge. Alam niyo po ba yun? Kahit yung persistent women, kailangan niyang lumakbay ng malayo para puntahan yung judge, para makuha yung gusto niya. Meron pa rin siyang ginagawang work. Amen. Alam niyo po ba, minsan hindi natin naiintindihan yung purpose ng prayer. Alam niyo po ba yung purpose ng prayer? Ang purpose ng prayer, sabi po ng Panginoong Yesus, after na isend niya ang mga disciples doon sa work, sinabi niya sa kanila, hingin ninyo ang lahat ng kailangan ninyo sa pangalan ko at ibibigay ito ng aking Ama. Binigay niya muna yung work. Amen. Binigay muna ng Panginoon yung work sa mga disciples. Ngayon, kung anong kailanganin nila para magawa nila, matapos nila yung work, yun ang hihingin nila sa Panginoon. Amen. Nauna muna yung work. Ibinigay muna ng Lord ang work. At kung ano man yung kakailanganin natin during the work, yun ang hihingin natin. And that is the purpose of prayer. Hindi natin ginagamit yung prayer. Siya na yung mag-solve lagi. Amen. Kundi tulungan tayo ng Panginoon to solve. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya lang kasi tayo minsan, hinihingi natin agad sa Lord na si Lord na yung tumapos. Amen. Tapusin niya kagad. Yung wala na tayong gagawin. Kaya nga po, patawanin po ninyo ko, kung gusto talaga natin na hindi tayo matangay ng pagbabago at maging handa tayo sa anumang sitwasyon na mangyari, kailangan nating matuto na mag-manage. Amen. Of what little we have. Sa maliliit na bagay na meron tayo. Amen. Na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So in my closing, so this is a principles na kailangan nating matutunan in preparation for the kingdom. Dahil kung hindi tayo matututo nito, lilipas at dadaan sa atin ng maraming pagkakataon at maraming pagbabago na nais gawin ng Diyos sa buhay natin na hindi natin magawa dahil hindi tayo naging handa. Amen. So sa aking pagtatapos, ang sabi ng Matthew chapter 13, verse 44 to 46, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And then its joy went and sold all he had and bought that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Ang kaharian daw ng Diyos ay parang isang kayamanan at isang perlas na hindi madaling makita, pero nandyan. Hindi madaling makuha, pero posibleng makuha. At kung mahanap man ito at makuha natin ito, tulad ng sabi ng kwento, kakayanin nating iwan ang lahat, tulad noong tao. Iniwan niya ang lahat. Kumbaga, ibinenta niya yung buong kayamanan niya at binili niya yung lupa kung saan nandoon yung kayamanan. Amen. At yung isa, ibinenta niya lahat ng kanyang pag-aari at binili niya yung pearl. Amen. Ipinapakita nito ng sinasabi sa atin ng Biblia o sinasabi din sa atin ng Panginoong Yesus kung gaano kahalaga ang kaharian ng Diyos. Once we find it, once na makita natin ito at matagpuan. Kumbaga, wala ka nang nanaisin. Wala na tayong nanaisin.
Kumbaga, hindi na tayo mahihirapan na isuko ang lahat para dito. Kumbaga tayo kasi mismo, minsan, in surrendering our lives to God, minsan nahihirapan tayo, amen. Sino po bang nahihirapan isuko ang kanyang sarili sa Panginoon? Minsan ang hirap magsuko ng mga bagay sa Panginoon para sumunod lamang sa Panginoon, amen. Pero ang sabi niya rito, once we found the kingdom of God, kakayanin mong isuko ang lahat. Kakayanin mong isuko ang lahat. Kasi it is much more than the treasures of the earth. It's much more. Higit pa ito sa kung anong meron kang makukuha mo rito pag natagpuan mo ang kaharian ng langit. Ang kinakailangan lang natin, ma-renew ang mind natin, magkaroon tayo ng vision, magkaroon tayo ng planning, at magkaroon tayo ng management. Na sa ganon, makita natin ito, matagpuan natin ito. Amen? Maranasan natin ang kaharian ng Panginoon. Once we found it, kakayanin nating isuko ang lahat. Amen? So yun lamang po ang aking nais bahagi sa gabing ito. So sa ating po mga kapatid na ngayon lamang nakarinig na salita ng Panginoon, kung nais mo ring matagpuan ang kaharian ng Panginoon at nais mong maranasan, isa lamang ang sinasabi ng Biblia. Jesus is the way, the truth, and the life. Let us accept Jesus to lead us in the way in the kingdom of God. Sige po, sumunod ka sa aking panalangin at hayaan mo na tanggapin mo ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin ito. Sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na hinipo mo po ako, binigyan mo po ako ng pagkakataon na marinig ang iyong salita. Panginoon, nais ko po na makapasok at maranasan ang iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo po ako. Isa po akong makasalanan. Linisin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat. Dinadalangin ko, Panginoon. Tulungan mo po ako na makilala ka. Binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Pumasok po kayo, Panginoong Jesus. Maghari po kayo. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at sarili ko pong tagapagligtas. Panginoong Jesus, ituro mo po sa akin ang daan patungo sa kaharian at sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat. Maghari ka sa buhay ko. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ako na lamang pong mananalangin. Ama, marami pong salamat. Patuloy na dinadalangin ko po na ihanda mo po kami, Panginoon, sa mga bagay na inilalaan mo sa mga susunod na taon, Panginoon o God, at susunod na panahon. Panginoon, huwag mo pong hayaan na ma-miss po namin ma-miss po namin, Panginoon, what you have prepared for us, O God, in your kingdom, in Jesus' mighty name. Turuan mo po kami, Panginoon, at tulungan mo po kami na matagpuan, makapasok at maranasan sa iyong kaharian sa pangalan ni Jesus. Ama, dinadalangin ko, Panginoon, in Jesus' mighty name, ikaw pa ang magbigay sa aking mga kapatid ng vision. Tulungan mo po sila to make plan. Tulungan mo po sila, Panginoon God, to manage every little thing na pinagkatiwala mo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Give us the divine
enablement na magawa po namin ito at matapos po namin ito, Panginoon. In Jesus' mighty name, Lord. Ama, marami pong salamat. Gabayan mo po ang bawat isa sa darating na bagong taon, Panginoon. I pray na makita nila at masumpungan nila, Panginoon, ang plano mo. Ama, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.